Tapos gilid, chat ko sa gilid. Sabi niya, Mamatay na, mamatay. Buksan mo. sa soap naman pala sa picture. So, yun. Seminar kasi before sila mag-graduate sa PSC. Parang lahat ng uy, may tumutunog. Tingnan naman sa feedback. Tama na. Para lang ma-receive ko sila. Pang-reveal ko kasi. Okay, akin hindi ako ng isang gano'n. Tutok kayo sa mic na ako. Tutok kayo sa mic na ako. Ang pagbukas ko. Ang pagbukas ko. Christy. Bukas. Oo, yan. Tapos listing. Basta natin lang. Ang mga minutes. Oo, yan. Wala ko siyang ending part. Rap. Lakas ba? Lakas. Hindi ko na-receive sa kanina. Masyado sa lakas. Mga lalaki natin lang, mga lalaki. Chat nyo na si Kelly. Chat nyo na si Kelly. Check na, sabi niya, alam ka hindi ako keyboard executive. Sabi ko, kung natin, kung yung hinihintay, kasi sa lahat naman, kasi
Next. So, may isang next. So, may isang next. So, may isang next. So, Nandiyan ako sila pa man Kabalita sa restaurant. Kaya dito rin pagkain. Gawin natin kapalitan ng pagkain eh. Papuri ang niliwan natin. Yung niliwan. Ganun kasi Magsitayo po ang lahat. Mahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kaburihan ay manatili hanggang kailanman.
Dakilang poong may kapal, lingapin mo't kahabagan, api at walang karamay, yaring aking abang buhay, patawad mo'y kailangan. Bayan ng Diyos, ating simulan ngayon ang banal na pagdiriwang ng Santa Misa sa ikatlong araw ng pagnunovena sa mahal na patron San Antonio de Padua. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon sa inyo. Papuri, pasasalamat pa rin sa lahat na bagay, sa mga ipinagkakatiwala, ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, sa ating mga pamilya at sa espiritual na komunidad na ito. Naway, sa kabila ng ating mga kahinaan at limitasyon, patuloy pa rin tayong kalingain ng mahal na ina at tayo'y tulungan upang ang ating mga panalangin, hinihinging pabor, ay tayo ay pagbigyan. Kaya't upang tayo ay maging marapat na tumanggap sa mga biyaya, aminin muna natin ngayon ang ating mga naging kahinaan na nagdala sa atin sa pagkakasala. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maawa ka, Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaloob sa lupa'y kapayapaan, pinupuri ka at itinagdarama. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, Diyos sa ng langit, Panginoong Heso Kristo, anak ng Diyos, ang Ama, ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kainitan. Maawa ka sa amin, lamang ang banal, Panginoon Heso Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Hesu Kristo, nahahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanuhon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina, na kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman, samantala ay patuloy na aasa. Patuloy na pupurihin ka tuwi na. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat.
sapagkat ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpupugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang hapon sa inyo. Kumusta ang mananampalataya ng simbahan ng San Antonio de Padua? Kumusta kayo? Ano yun? Ulit. Kumusta kayo? Mabuti? Kumbinsido ba kayo sa naging kasagutan nyo na mabuti kayo? Kaunti na lang. Kumbinsido. Are you convinced na sa inyong pagtugon sa aking pangungumusta na kayo nga ay gumagawa ng kabutihan sa kabila ng kaguluhan sa ating bansa, sa kabila ng kaguluhan sa Senado? Okay. Walang masama at sadyang tunay iyon ang ating magagawa, ang magpakabuti na lamang in spite and despite sa ating mga katayuan sa buhay. Sa palagay ninyo, ang mga pobre ba ay makagagawa pa rin ng kabutihan? Oo o hindi? Ang mga dukha ba, kumbinsido ba sila na sa paggawa ng kabutihan, nariyan ang Diyos?
Anong sagot ninyo? Ulitin natin. Ang mga dukha, baka hindi ninyo naintindihan yung pobre. Pobre, dukha, poor. Ang mga dukha ba ay makagagawa pa ng kabutihan? Ang mga manananim ba sa palayan ay makagagawa pa rin ng kabutihan? Ang mga may kaya din ba ay makagagawa pa ng kabutihan? Ang matatalino ba ay gumagawa pa ng kabutihan? Ang ilan, hindi lahat. Sana all. Di ba iyan ang expression? Sabi, nagpapahayag ngayon ang mga universidad na kagandahan dahil kanilang produkto ang mga nasa Senado. Ang gugulo. Siyempre, kahit anong mangyari, sila ay produkto, hinubog, iginabay sa pang-akademiko at nagkaroon ng dunong sa mga institusyon na kagandahan o didisin sana sa TSU na lang. Wala naman akong problema sa State University dahil magagaling. Ngunit sana ang kagalingan na iyan dapat ginagawa sa tama sa ngalan ng paglilingkod sa nahigit na pakikinabangan ng nakararami. Amen? Sa mga namumuno dito, sa inyong simbahan, matatalino, may kakayahan, aking napag-uutusan, lalo na si Mr. Rufino, lagi kong napag-uutusan. Sa palagay ninyo, mga mananampalataya, siya ba ay gumagawa ng kabutihan? Sa ngalan ng Diyos, a round of applause. Kayo po ba nagbabahagi sa simbahan na ito, kaya't nakikita naman ninyo ang kagandahan mula sa inyong malasakit? Kayo po ba ay may kasiyahan pa na ipagpatuloy ang pagiging mapagbigay sa ngalan ng Panginoon sa pamamagitan ng nangangailangan na simbahan ng San Antonio de Padua? Kayo ba ay magbibigay pa? Sigurado? Hindi ba ako kakabahan? Siguraduhin ninyo. Ang sigurado ba na iyan can turn into a concrete action? Ako'y naman naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin, tayo ay binibigyan ng banal na inspirasyon at pinakikilos tayo ng banal na espiritu na makagawa ng tama at nararapat upang sa gayon kawili-wili naman sa paningin ng Diyos. Hindi man maging kaaya-aya sa lahat na paningin ng ating kapwa mananampalataya, what matters most na ginagawa natin iyon in good intention and motivation para sa Panginoon, para kay San Antonio de Padua. Amen? Ngayon, dito sa mabuting balita at pag-asa, tayo ay pinaaalalahanan na maging meticulous, maging mapagmasid, or kinakailangan tayo pagaganahin ang tinatawag na critical thinking. Dahil hindi rin lang naman sa Senado, kahalintulad ni Cayetano,
kagandahan magsalita, sabi ni Cardinal David, ang galing gumamit ng mga particular verses. Ngunit kayo man ay makidama, ito nga ba ay umuugat sa kanyang malasakit sa lahat ng mga Pilipino, lalo tigit pa ang mga nahihirapan or yung nasa laylayan ng lipunan. Hindi naman ako naguhusga, sa palagay ko mababaw. Mababaw ang kanyang pagpapahayag na siya raw ay may tungkulin sa mga tao, sa mga Pilipino. Ngunit naging dahilan ng hindi kagandahan in favor to the other individual lamang, to the pain and suffering of the many. Kung tayo ay naglilingkod, syempre hindi natin mapiplease ang marami, ngunit ito ay para sa Panginoon lamang. Saan man tayo pumunta, saan man tayo naroroon, anuman ang ating pagsusumikap, magtambling man tayo sa pagtatrabaho ng may kagandahang adhikain, meron at meron, kukontra, tatayo bilang kontrabida. Amen? Sa simbahan ba ng San Antonio de Padua, mayroon ding kontrabida? Meron at meron. Hindi mawawala. Kung sa pamilya natin, with our respective family, mayroong kontrabida. Iisa ang magulang noon, iisa ang nanay, iisa ang tatay. Ngunit sa mga magkakapatid, mayroong kontrabida. Sa amin, I belong to the big family. 10 kami. A family of engineers. Ngunit, nung namatay na ang ama at ina, hindi na magkasundo-sundo. May mga kontrabida na. Sa kadahilanan, nag-uungusan kung sino ang nasa kaitaasan, kung sino ang nasa laylayan. Ang sabi ko, masaya ako kung ako ang nasa laylayan. Provided na nagsusumikap ako, mauungusan ko kayo. Kung pagdating ng panahon, dahil anak ako ng Diyos, ako ay mapupunta sa kalangitan. Kaya't pinagsusumikapan ko dito pa lamang sa lupa ang gumawa ng maliliit na bagay, maruruming bagay, kung ito ay kapakipakinabang sa bawat simbahan na aking pinaglilingkuran. Kayo kako, ang inyong pinagtatrabahuhan ay ang inyong pamilya lamang. Hindi pa kayo nakukontento. Mayaman na kayo. Mga professional na ang mga anak ninyo. Hayaan nyo ako na mapag-iwanan ninyo in terms of wealth. Dahil ako ay mayaman din sa kalangitan, sa paglilingkod. Kayo ba ay mayaman sa paglilingkod? Paglilingkod. Dahil sinasabi sa mabuting balita, ang balo. Ang balo, kapag naging balo nung kapanahunan ni Jesus, ang babae ay higit na kaawa-awa. Dahil noong panahon, walang boses ang babae sa lipunan. Pag namatay ang kanyang asawa, she will be depending everything sa kanyang anak na lalaki. Kaya't nga, dito sinasabi, ang balong babae ay nagbigay pa, nag-alay pa. Kaya't sinasabi dito sa pagbasa, nang ibinigay ng balong babaeng ito ay ang kanyang buhay mismo. Hindi isinaalang-alang na siya ay totally dependent na sa kanyang anak na lalaki dahil wala silang boses sa lipunan nung kapanahunan ni Kristo. Tanong, kayo ba ay nag-aalay ng iyong sarili? Oo o hindi? Ang pagbibigay ninyo ng inyong panahon, ang pagbibigay ninyo ng inyong kakayahan, ang paggamit ninyo ng inyong katalinuhan dito sa pakikinabangan ng simbahan, ay iyan ay mas mahalaga pa sa mga salapi na ibinibigay
kung hindi naman kagandahan ang pinanggalingan, kung wala namang malasakit na nararamdaman sa kalooban, makapagbigay lamang, makapagpakita lamang. Naiintindihan? Naunawaan? Naunawaan? Kwentuhan ko kayo. Nung ako'y nagpa-compile sa mga bata doon sa simbahan ng St. Jude, more than 200 na mga bata. Siyempre, sa pagdating ng obispo, mayroon kasiyahan muna. Mayroon drum and lyre para mag-create ng ingay to welcome the bishop. Mayroon short program ang mga kabataan. Ngayon, nagkumpilan. Pag may kumpilan, may kainan. Sa preparation, hindi nagpakita, hindi tumulong ang pamilya na ito. Ngunit, habang kumakain kami ng obispo, together with the leaders, the PPC Circle, and other leaders of the mandated organization, mantakin ninyo, itong pamilya na ito, ini-invite ang obispo na pumunta sa kanila. In-approach ko siya secretly. Patapusin niyo po muna ang obispo. You can invite him the whole year you want. Huwag kang makisabay dahil ito ay kumpilan para ito sa marami, hindi lamang sa iyo. Ngunit, bakit ngayon ka lang lumitaw? Kung kailan ko inibitahan ang obispo para magkumpil. Kung gusto mo, bukas, imbitahan mo. Kung kaya mo, kung pagbibigyan ka, nakikiagaw ka kako. Nakikiagaw ng eksena. Naway iyan ay hindi mangyari dito. Dahil kapag ginawa ninyo iyan, magkasubukan tayo. Ngayon dapat, iisa ang simbahan. Hindi man kayo sumang-ayon sa pamamalakad ko, katuwang ang mga ilan sa inyo dahil ayaw ko naman maging diktador. Gusto ko consultative ang aking administration para kung anong aming napagkasunduan, siya nawa ang mangyari. Hindi lamang ang aking boses, bagkus ang boses ninyo. Kaya't nga sinasabi ko, nung tayo ay nag-meeting, tamang lugar para kayo ay magpahayag. Pag na-close na natin ang meeting, pag nag-adjourn na tayo, you need to seal your lips. Dahil hindi iyan ang tamang pagpapahayag. Ang sabi ko doon sa mahadira na iyon, ano ngayon? Masaya ka? Hindi mo ako kaya. I will allow you to invite the bishop bukas. Huwag kang makisabay ngayon. Dahil ang ngayon ay para sa mga kinukumpilan na ito. Huwag mo siyang agawin. Sino ka ba? Ikaw ba'y eskriba? Ang gusto mo mapansin ka? Sabi ko, ikaw na ang kagandahan. Kagandahan ka na sa mata ninyo, pero sa mata ng Diyos, hindi kagandahan. Nakuha ba ninyo ang pagkakaiba? Nakuha ba ninyo ang pagkakaiba? Kaya't dapat tayo ay tulong-tulong dahil ang imahin ay iisa. Iisang imahin ng San Antonio de Padua. Kaya't nga nag-request ako sa social media ng ating parokya, huwag ilantad ang aking pagmumukha dahil hindi kaaya-aya. Pagmumukha ninyo, dahil kung anong mangyari, pagmumukha ninyo yan. Dahil ako, pagkatapos ng taon, ay kung kailan ako i-uproot ng obispo, any time of the day, lilisanin ko ang simbahan na ito. Ngunit kayo ay mananatili. Kaya't aalagaan ninyo ang imahin ng San Antonio de Padua Parish. Pinakikiusap ko sa inyo, refrain of negative posting. Dahil hindi na natin iyan mababawi. Positive lamang ang mga negative na iyan
ay pinag-uusapan na lamang within the circle ng San Antonio de Padua. Sa jurisdiction ng simbahan na ito, hindi sa jurisdiction ng mundo. Nagkakaunawaan ba tayo? Maliwanag? Dukha man tayo. Kung may dignidad ang ating pagkatao, namumuhay tayo ng may moral at kredibilidad, iyan ang kayamanan that we can contribute to Saint Anthony of Padua, Paris. Siyempre, hindi naman tayo maging hipokrito na lumalapit naman talaga kami. Lumalapit tayo kung ano ang ating pangangailangan. Patak-patak tayo para hindi lamang isa ang biyayaan ng Diyos. Lahat naman tayo naghahangad na biyayaan tayo ng Diyos. Kaya't in return sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, di dapat din tayo magsakripisyo sa abot ng ating makakayanan. Sakripisyo. Darating ang pagbubukas ng klase sa susunod na linggo, sakripisyo ng mga altar servers ang kanilang panahon, hand in hand, vis-a-vis with the academic demand. Nagpupunyagi, nagsusumikap, iyan ang kanilang dakilang contribution na sa kabila ng kanilang pagkapunong abala, may panahon manalangin. Huwag ninyong hintayin na kayo ay makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo at doon kayo mananalangin para pumasa sa board examination. Ang sabi ng Diyos, ngayon ka lang nagdasal, you need to take time, kahit hindi ipapasa ka agad. Siyempre, ang madasalin, iyan ay biyaya pa rin ng Panginoon. Nung ako ay naghahanda sa aking examination sa simbahan ng Quiapo, sa simbahan ng Baclaran, kung saan-saan pa naninikluhod at ipinagkaloob naman ng mapagmahal na Panginoon. Ipagkakaloob sa atin ang biyayang hinahangad kung tayo ay karapat-dapat. Sa palagay ninyo, kumbinsido na ba kayo na kayo ay karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos? Are you convinced? Siyempre, gumagawa naman tayo ng tama. Gumagawa naman tayo ng nararapat sa buhay ng ating simbahan at sa kaikagaganda ng kulay. People of God, tingnan ninyo ang mga banderitas of different color, kagandahan ng mga flag. Nariyan ang aking paboritong kulay. Kulay dilaw, kulay rosas. Di ba? Matingkad. Kaya't sana ang aking pasalamat sa nagkabit niyan. Nariyan ang aking kulay. Ang kulay sa tamang paglilingkod na handang tumanggap kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan na magiging masaya pa ang nasasakupan, ang napaglilingkuran ng mayroong kababaang loob. Kayo ba ay mayroon pang kababaang loob? Mayroon pa? Talaga dapat hindi mawala yan. Alangan naman, the pride and the ego. Dealing or dwelling with our pride and ego, walang mangyayari sa buhay natin. Kapag walang nangyari sa buhay natin, walang mangyayari sa simbahan na ito. Kaya't sinasabi dito, sa imahin ng ating pagbasa, sa imahin ng ating mabuting balita, maliwanag na tayo ay maglingkod ng mayroong kababaang loob. Sa palagay ko, hindi pa naman ako labis-labis. Sa clergy meeting, nakikinig lang ako sa gilid at pinagninilayan ko kung ano ang kanilang mga pinagsasabi. Ang mahalaga, ang pagsasabuhay nito. Dahil ang masyadong talkative, more talking, less ang paggawa, ang pagsabuhay. Kahit mas maganda na ang nakikinig lamang sa mga may edad na masyadong tahimik, marunong makinig, mas delikado kaysa mga talkative.
Yan ang natutunan ko sa aking grandfather. Dahil sila ay trained ng mga Espanyol na sistema. Tahimik. Kung baga makuha ka sa tingin. Ang mga kabataan ngayon, mayroon pa naman nakukuha, but not all. May mga sutil talaga. Pero nung kapanahunan ko, kapanahunan natin, mga may edad na, mga senior citizen na, makuha sa tingin. At iyon ang mas maganda kaysa discipline sa ngayon. Matatalino nga ngayon, hindi naman ginagamit sa tama at bagkos masyadong mapagmataas. Kaya't ang ebanghelyo na ito ay paanyaya sa atin na medyo ibaba ang sarili. Dahil kung sino ang tumataas, binabagsak ng amang makapangyarihan. Kung sino ang nagtatrabaho from the grassroots. In the grassroots ay itinataas naman. Alin ang gusto ninyo? Ang magtrabaho tayo sa baba at tayo'y itaas. Di ba? Di ba? O kaya tayo ay patuloy sa pagtatrabaho na magsumikap tayo para pagdating ng panahon, itaas, ascended into heaven. May God bless you all. Magsitayo na po ang lahat. Mayroon tayong iisang ama sa lahat at iisang guro, ang kanyang bugtong na anak. Dumulog tayo sa ating Ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo. At ang inyo pong itutugon, Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumatanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ang mabuti at magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin ang paglingkuran, ang kanilang sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo, naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway tumanggap ng banal na pagbubunyag bilang mensahe ng Diyos sa bisa ng kanyang kapangyarihan at hindi ayon sa kaisipan lamang ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan sa muling nabuhay na tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo para sa ating mga pangangailangan, para sa ating pamilya, na sana kahit papaano nagkakamali man tayo, nagkakasala, mayroon pa rin tayong kababaang loob na tanggapin iyon at maging bukas sa pagpapanibagong ng ating buhay. Sa tulong pa rin ng mahal na patron na si San Antonio de Padua, naway ang inyong mga anak sa pagbalik nila sa eskwelahan, nawa ang eskwelahan ay maging lugar ng kanilang paghuhubog at ligtas sa anupamang kapahamakan. At naway ang mga guro at ang principal at kung sino pa, naway maging tapat sa kanilang tungkulin na hindi nang aabuso at mapang-abuso. Lalo tigit pa sa mga kainosintihan ng kaisipan ng kanilang mga pupils at ganoon din sa ating mga altar server, naway sila magkaroon pa ng tibay na hindi sumuko sa anumang hamon para tuklasin ang karunungan na inihanda sa kanila ng Panginoon. Tayo din o kayo din mga magulang, naway patuloy sa pagsusumikap na masuportahan ninyo ang pangangailangan ng inyong pamilya at ng inyong mga anak. Naway sa pagdating ng panahon, ang mga ito ay marunong tumanaw ng utang loob at mayroong kababaang loob. Manalangin tayo para sa ating simbahan na maging matagumpay sana ang ating gagawing pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patron.
Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin ng mga sumasampalataya, gayon din ang mga hindi pa nakakarinig ng iyong banal na ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Sa amang lumika sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming pagawaan. Tinapay na ito para maging pagkain ng nagbibigay buhay. Katulad ng halimuyang ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang Kapuri-puri ka sa amang lumika sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas na pilas at bunga ng aming pagawaan. umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Napay ang aming kaloob, maging si Jesucristo aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana.
Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasin namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasa mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion.
ating mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas, anak. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng payon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa na mag-ibang inalintado. Mga hirap na dinaranas sa tinay pagsumikap na hindi humahayag ng kapatid na kaginhawaan. Natin ang hinintay, kundi ang ating mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas, anak. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng payon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Punto po na ito ang aking pasasalamat sa Barangay Makalong sa inyong pag-sponsor sa pangatlong araw ng ating pagnunovena. Bukas, ang pangungunahan tayo sa pang-apat na novena ng Barangay La Purisima. Ngunit, pakikiusapan ko kayo mga minamahal na mananampalataya. Sa June 11, araw ng Huwebes, isasagawa natin ang ating pagrorosaryo ng maaga-agang kaunti. Bagamat ang sinabi ko kay Father Nico, ang personal secretary ng obispo, 5:30 ang misa. Para matapos natin ang rosaryo at pagnunovena, mayroon tayong kaunting minuto para hintayin ang pagdating ng obispo. Sa pagdating ng obispo, ito ay ipinakiusap ko kung ano ang maniubra ng mga kabataan ng parish youth at ng mga altar server. Kung gusto ninyong masaya at makulay, kumilos tayo. Kung gusto nating antukin, hindi tayo kikilos.
Pero siyempre, ang gusto, lahat ay maging masaya para maghihintay tayo diyan sa medyo harapan. At pag nakapasok ng obispo, sa palagay ninyo, saan tayo magkakaroon ng programa? Pwedeng sa gilid, pwedeng diyan sa harap bago magsimula ang misa. Pakiusap ko sa inyo, bagamat mayroong barangay na nakatakda mag-sponsor sa araw na iyon. Di ba, Sir Myron? Ngunit, sana naman, araw ng obispo, ang lahat ay sana mag-alay kayo. Ang mga iaalay ninyo ay ipababaon natin sa kanila. Dahil ganun talaga ang obispo, kultura ng mga Pilipino. Sana masaya kayo na maramdaman din ng obispo na welcome siya sa pamamagitan ng inyong pag-aalay. Hindi naman talaga magreklamo ang obispo kung walang alay, pero malungkot din siya. Mas magandang maibahagi natin sa kanya ang bunga din ng ating pagpapagal. Maging masaya na tayo sa pagbabahagi sa obispo sa simbahan. Kung sino man ang kanyang bahaginan, iyon ay nasa kanya ng mga kamay. Bunga ng inyong mga pananim kung mayroon pa. Siyempre, mayroon pang bigas dapat. Kahit isang bag man lamang, kung 2 o 3, mas masaya. Nung ako'y nasa San Clemente, mga magsasaka din ang aking nasasakupan. Kapag kapistahan, ang lahat na barangay ay nagbibigay ng bag for bag na bigas. Kaya't ang sino mang paring makimisa sa kapistahan, maliban sa envelope, mayroon silang bigas. Ngunit, ang ipapakiusap ko lang sa inyo, dahil too much ang inyong gastusin ngayon, kaalinsabay ng pagbukas pa ng klase, sa obispo na lang tayo magbigay ng kahit papaano para naman siya masaya. Sang-ayon ba kayo? Wala bang violent reaction? Kung malungkot kayo, huwag na lang. Kung masaya kayo, sige na lang. Ang mahalaga, ang kasiyahan, kahalintulad ng inyong mga pag-aalay. Ang mga nagsipag-alay ngayon mula sa Barangay Makalong, alay pasasalamat ng mag-asawang Josefino Esteban and family. Pag-aalay, Agosto Arisa and family. Pag-aalay, Nora Gabriel and family. Pag-aalay, Mayuna Kapitli and family. From Mr. and Mrs. Patricio Mateas Sr. and family. From Mr. and Mrs. Prudencio de la Cruz. From Mr. and Mrs. Samuel Valdez. From Mr. and Mrs. Larry Arandia and family. At sa mga anonymous na nagsipag-alay. At siyempre, ang ating ding pag-aalay ng oras, ng kakayahan, at ng ating sarili mismo. Maraming salamat sa inyo. Sa kapistahan, para bagamat mayroon tayong social media, maging updated kayo sa mga scheduling natin. Sa kapistahan, Sabado, June 13, ang alas 6 na misa, pangungunahan ito ng ating Vicar Foreign na si Father Dong Lapos. Bagamat siya ang aking paboritong parish priest, na-under ako sa kanya, kami ay magkasundo ng kalbo na iyon. Pero mabait kasi siya sa akin. Ang sabi niya naman noon sa akin, gawin mo lang ang schedule mo, walang personalan. Kaya't naging magkaibigan kaming tunay. Siya ang mangunguna sa misa natin alas 6. Sa alas 8 ng umaga, sa araw ng kapistahan, ang ating Vicar General, si Father Jason Aguilar. Kung ano ang inyong gustong ipabaon sa kanila, mag-alay tayo sa kanilang misa. Si Vicar General, si Jason ang dating rector ng seminary. Nakaligtas ang ating seminaryan. Di ba? Pero nung ako ay seminaryan din,
sadyang tunay na dapat alerto. Pag medyo alert ka, ikaw naman ang katiwalaan ng rektor. Medyo mahirap din pag medyo marunong dahil ikaw ang laging napag-uutusan. Di ba, Sir Rufino? Laging napag-uutusan ang marunong-runong. Kaya't noon, nag-aaway din kami ng aking superior dahil paggalit iyon, pinipisil ang aking kamay. Ang lakas ng grippings. Pag mahuli lang kaming kaunting minuto sa pagdiriwang, pasimple kung naiinis. Pipisilin ang aking kamay, masakit talaga. Kaya't naman, may pagdiriwang kami doon minsan sa monasteryo. Nakaakyat na ba kayo sa monasteryo di Tarlac? Yung aking sakrista noon, mag-iinsinso, late na late. Sinabihan ko, gusto mo bang pausukin ko rin ang bunganga mo? Dahil pinisil ang aking kamay na pagkasakit-sakit. Kaya't dapat ang lahat ay maging alerto. Kumikilos sa paghahanda para hindi tayo na papagalitan. Ngunit, pag napagalitan tayo, iyan ay tanda na tayo ay dapat matuto. Dahil ang nagagalit sa atin, mayroong nakikita na hindi lamang natin ginagawa, na sa kanila, kaya natin. Kaya ba ninyo? Okay. Wala nang announcement. Bukas, Barangay La Purisima. Barangay Macalong, mayroon ba tayong merienda? Nasa mga taga Macalong, mayroon ba tayong merienda? Mayroon? Sana, kung mayroon, ang lahat ay pumunta sa function hall. Huwag naman ninyong isnabin. Nakakaawa naman ang kanilang effort. Kung wala, okay pa rin. Pero kung mayroon, mas okay pa rin. Okay? Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At higit kayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pangatlong araw ng nobenaryo natin ay atin ang naipagdiwang, humayo kayo, taglay ang liwanag pa rin kay Kristo. Salamat sa Diyos.
ko lang. Ang awit po ba kay San Antonio? Mayroon ba kayong, ang tawag doon? Interpretative dance? Wala. Nakagawian ba dito na habang inaawit ang San Antonio sa araw ng kapistahan, may sumasayaw ditong mga bata? Hindi nyo kaugalian. Tuturuan ko kayo kung paano sumayaw. Okay? Bago ko makalimutan, bukas ay araw ng linggo. Susundin natin ang regular na schedule ninyo, alas 6 at 7:30 ng umaga. Ano po ba yung alas 6? Tagalog o English? Tagalog. Yung 7:30 ang English. Ang 7:30 sa second mass, magkakaroon ng installation ang ating mga altar servers. Tapos, ang novena mass bukas ay yung misa sa hapon sa oras na alas 4. Okay? Okay na po? Thank you very much.